Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman sa ating lahat. Talagang pinagpala tayo ng ating Diyos kung patuloy tayong makikinig at susunod sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa ng Kanyang salita. Hindi po ako mag-share ng Word of God ngayong umagang ito, pero unahin po natin ang manalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal na hindi nagbabago. Ama, salamat na naman dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makinig at mag-aral, magbasa ng iyong mga salita. Nagyad, patuloy mo po kami samahan, turuan at gabayan para lubusan naming maintindihan ang iyong salita, O Diyos. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan para lahat ng sasabihin ko ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat. Diniklaim namin, Lord, tagumpay ang aming gawain dahil kasama ka namin, dahil narito ka sa aming pag-aaral. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasambangan namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Nandito pa rin yung aking i-share sa Roma chapter 6 mga kapatid. Pero nandito na po ako sa verse 20 hanggang 23. Karugtong lang po nga ito ng ating binasa, ng aking share sa inyo kahapon ng umaga, itong chapter 6. Ano po yung patungkol sa patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. At dito naman sa verse 15 nito hanggang 23, may pamagat po itong ang alipin ng katuwiran. At dito nga po ako dinala ng aking devotion sa verse 20 hanggang 23 po. Pasensya na po kayo at medyo maano yung lalamunan. Ano po, mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa chapter 6 ng verse 20 hanggang 23, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinunga ng mga iyon, ngunit kayong pinalaya na kayo'y mula sa kasalanan, naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. At sabi sa verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa salita ng ating Diyos mga kapatid. Dati na-share ko nga, natutunan natin dito na patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. At dito sinabi, hindi tayo saklaw ng katuwiran dahil sa ating mga kasalanan. Balikan natin yung verse 20. Noon alipin pa kayo ng kasalanan. Hindi kayo saklaw ng katuwiran. Tayong lahat yun mga kapatid. Tayong lahat yung sinasabihan. Hindi tayo saklaw ng katuwiran dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga pinaggagawa. Even yung ating mga sinasabit, iniisip na masama, kasalanan ng lahat ng yan mga kapatid. Pero nang dahil nga sa ating Panginoong Hesus
nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Nasaklawan na tayo ng katuwiran ngayon dahil alam na natin yung tama at mali. Alam na natin yung mga inuutos ng ating Diyos sa atin. Alam na natin yung dapat nating gawin. Alam na natin na dapat natin mahalin yung ating kapwa. Alam na natin na dapat tayong magpakumbaba at dapat tayong magpatawad. Even tumulong sa ating kapwa na kahit tayo yung nangangailangan, o sabihin na natin mas tayo yung nangangailangan talaga, pero tinuturo sa atin na tayo tutulong sa ating kapwa. Ano po yan? Lahat natutunan natin yan. Kaya alam na natin, no? Nasa katuwiran na. Maayos na yung pamumuhay, maayos na yung paglalakad natin, no? Hindi na yung bara-bara lang, sige lang, pwede na yan, hayaan mo siya, bahala siya, yung ganung mga pananalita natin. Hindi na natin yung sinasabi. Iniiwasan na natin itong sabihin, iniiwasan na nating makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Ano po? Kaya saklaw na tayo. Ulitin ko lang, noong alipin pa tayo, no, sabihin ko tayo, pero ang nasa salita ng Diyos, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Tayo yun. Alipin pa kasi tayo ng kasalanan. Patuloy pa tayo nagkakamali, nagsisinungaling, nagbabang na yan, kahit pamilya, no, kahit sa loob ng bahay. Hindi pa natin alam na mahalaga sa Diyos ang pamilya. Gusto niya nagmamahala ng bawat pamilya, bawat tao, mga kapatid. Ngayon nalaman na natin ito dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon dahil nga doon sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, no, yung pagiging palamora, yung pagiging yung basta na lang nagsasalita nang hindi natin iniisip, di ba? Ngayon alam na natin, hindi ko pala dapat sinabi yun. Meron nang nagpapaalala sa atin na hindi natin dapat ito gawin, no? Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dapat hindi ko yun sinasabi, dapat hindi ko yun ginagawa, o iniisip, hindi ko yun dapat iniisip. Ano po? Dahil alam natin na yung mga yun na ating ginawa ay nakakahiya. Una na sa ating Diyos. Iba po yung pandaraya, iba yung sa mga negosyo, yung timbangan o anuman, yung pagsusukli, yung mga ganyan, kukwentahan ng marami, tapos syempre malilito ka na, ganun ba yun, parang ang mahal, pero sige lang, nagbayad ka na, naloko. Sabi nga, nagpaloko naman tayo. Ano po, kasalanan ng lahat ng yun, mga kapatid, nakakahiyang gawin, nakakahiyang ulitin pa natin dahil alam na natin yung tama at mali. Alam na natin na wala na tayo sa alipin ng kasalanan. Kaya dapat maayos at tama at matuwid na yung ating pamumuhay. Kamatayan ang ibinunga ng mga iyon. Kamatayan, no? Patay spiritually. Patay tayo sa paningin ng ating Diyos dahil sa ating mga maling nagawa, sa ating mga kasalanang nagawa. Mali ang lahat ng yung ibig sabihin yung pag-iisip, di ba, ng masama, napakasama niyo. Yung pagsasalita. Sabi nga, parang pinapatay mo na yung tao, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalita nating masasakit. Hindi man literal na tayo pumapatay o mamamatay tao, pero spiritually pinapatay natin sila. Doon sa mga matitinding pananalita na ating nabibitawan noon, pero ngayon hindi na, di ba po? Hindi na tayo nagsasalita ng masakit sa ating kapwa, ni iniisip, wala na tayo doon. Patay na yun, mga kapatid. At panibagong buhay na ang binigay ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, sabi sa verse 22, ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos dahil tayo ay sumusunod na sa Diyos, sa mga sinasabi niya, sa mga inuutos niya, sa mga tinuturo niya, sumusunod na tayo. So alipin na tayo ng Diyos, no? Sinabi ng Diyos, hindi ka na magsisinungaling, hindi na po. Sumunod na tayo. So alipin na tayo ng ating Diyos. Sa Kanya na tayo sumusunod at dapat yun naman tayo.
ang Diyos ang ating sinusunod. Siya ang creator ng buong mundo, ng mga tao. Siya ang gumawa. Siya nagbigay buhay sa atin lahat at patuloy na siya ang nagbibigay sa atin kung ano man yung meron tayo galing sa Kanya. Kaya marapat, dapat lang na siya ay ating sundin, pakinggan mga kapatid. Yan ang dapat natin ginagawa ngayon. Dahil nakakilala na tayo sa Diyos, tumanggap na tayo sa ating Panginoong Hesus at ang dami na nating nababasa, napapag-aralan at napapakinggan na salita ng ating Diyos. Kaya dapat siya na ang patuloy natin papakinggan hanggang nabubuhay tayo dahil alipin na tayo ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. Nagkaroon na tayo ng isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. Dahil sumunod na tayo, matuwid na yung ating pamumuhay. Unti-unti, nagiging banal tayo dahil sinusunod na natin lahat ng sinasabi ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na mga kapatid. Huwag nating pabayaang mawala pa ang buhay na yan. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating tagapagligtas doon sa kanilang kaharian mga kapatid. Yan ang asamin natin. Kaya magpatuloy tayo, magpaalipin tayo sa Diyos. Sundin natin yung kanyang mga salita at i-share natin ito na para din sila ay makatanggap ng kabutihan ng Diyos mga kapatid. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na hindi maganda, dun sa mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. Huwag masyadong puro material na bagay ang ating pagtuunan ng pansin. Huwag natin yan pahalagan. Ang lahat ng yan ay nasisira, nawawala, nananakaw pa nga. Ang asamin natin ay yung makasunod tayo sa ating Diyos mga kapatid, para hindi mawala yung buhay na walang hanggan na ino-offer ng libre ng ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin. At sabi nga mga kapatid sa verse 23, alam na alam natin ito mga kapatid. Basahin ko sa inyo dahan-dahan. Verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ng nagawa natin, lahat ng taong nagkasala, even ako, ang kabayaran nun ay kamatayan. Kamatayan, kamatayan, kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa Kanya, kung wala tayong Kristo sa buhay, paano tayo maliligtas? Di mamamatay tayo sa ating kasalanan. Ano yun? Anong mangyayari dun? Kapag ka namatay tayo na hindi man lang tayo nakahingi ng tawad, hindi tayo nagpatawad, hindi naging matuwid yung ating pamumuhay. Kamatayan spiritually. Kamatayan palayo sa ating Diyos. Yan ang mangyayari sa atin. Kaya dito, walang bayad na ino-offer, binibigay ng ating Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, na siya ay ating paniwalaan, na siya ay namatay, na siya ay na siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw ay muling nabuhay. Yan ang dapat nating panampalatayaan. Ginawa niya yan para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat mga kapatid, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tapos mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Para ano? Para ipapako siya ulit. Hindi na po mangyayari. Kaya ngayon tinuturo na sa atin na mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo na sumusunod sa mga utos
ng Diyos, dun sa kalooban ng Diyos, dun sa sinasabi ng Panginoon Jesus na magmahalan tayo, mahalin natin ang ating kapwa. Dun tayo mamuhay. Yun ang dapat nating sundin. Yun ang dapat nating isabuhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na mga kapatid, yun po ang dapat nating gawin. Start ngayon. No, naalala ko, sinasabi ko pa, ngayon na, gawin na natin, ito na yung dapat nating pamumuhay. Ilang taon na nakakaraan, mga kapatid. Ngayon, sinasabi ko ulit, ngayon na. Dapat noon pa nga di ba? Pero kuminsan nagiging matigas pa rin ang ulo natin, hindi pa rin tayo nakakasunod. Kaya ngayon sasabihin ko, ngayon na ang tamang panahon. Huwag na natin antayin bukas, huwag na natin antayin mamaya. Ngayon na tayo sumunod para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magpaalipin na tayo sa Diyos, sa Kanya tayo magpaalipin. At ito na ang tamang panahon, mga kapatid. Ito na ang tamang panahon. Baka mahuli tayo. Hindi po tayo tinatakot, kundi pinapaalalahanan. Hindi inuutusan tayo na ngayon na tayo gumawa ng mabuti. Ngayon na tayo sumunod sa Diyos. Ngayon na tayo mag-share ng Kanyang salita. Ngayon na, hindi bukas. Ulitin ko lang, magpaalipin na tayo sa ating Diyos. Ngayon na, mga kapatid. Ngayon na. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Romans chapter 6 verse 20 hanggang 23 po yung aking i-share sa inyo. Balikan nyo po ito. Basahin nyo po ito. Napakaganda ng sinasabi sa atin ng ating Diyos. Napakaganda po. Dalangin ko na isabuhay natin ito at i-share din natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa, o para, mga kapatid, para magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus doon sa kanilang kaharian. Yan ang dapat asamin natin at yan ang dapat nating maging buhay. Siyempre, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yun lang po ang daan para tayo ay maligtas, para makarating tayo sa kaharian ng ating Diyos. Yan po yung sinasabi sa atin ngayon. Yan po yung pinapaalala sa atin ngayon. At yan po yung inuutos sa atin ngayon. Na ito po ay ating gawin. At kailan? Ngayon na po. Ngayon na po. Mananalangin tayo ulit. Ihingi natin ng tulong na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makasunod sa ating Diyos at maging alipin na niya. Magsiyo po tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. Ama namin nasa langit, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong kabutihan, O Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin, O God. Salamat po. Salamat dahil muli mo po kaming kinausap. Maraming beses mo na kaming kinausap, O Diyos. Pero naging matigas ang aming loob. Kami yung lumalayo sa iyo, O God. Patawad po. Patawad sa lahat ng aming pagkakamali kahit na kami nakakarinig, nakakapagbasa ng iyong salita. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, O Diyos. Patawad po. Patawarin mo po kaming lahat sa aming mga kasalanan. At hindi na maging alipin ng kasalanan ang bawat taong nakarinig ngayon ng iyong salita, O God. Yung mga taong patuloy na naghahayag ng iyong salita, Lord. Nawa, maging alipin kaming lahat, Lord God. Maging alipin mo na kami, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat sa umagang ito, Lord God, sa iyong makapangyarihang salita, Lord, na alam ko na nasa puso na namin at ito'y magbubunga, Lord God. At ito'y iahayag din namin sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat. Lord, samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, na hindi na
kahit kailan maging alipin ng mundong ito, Lord God, kundi maging alipin mo ng bawat isa. Salamat po, Lord God, dahil naniniwala ako, nakikinig ka, napakinggan mo at tinugon mo ng aming panalangin ito. Salamat sa guidance, protection sa amin lahat, Lord God. Salamat. Salamat din sa patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin yung aming mga pangangailangan sa buhay, Lord. Sa iyo galing ito. Kaya kami nagpapasalamat, Lord. Sa lahat-lahat, Lord. Sa kalakasan, physically, Lord. Salamat po. Sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, Lord. Salamat po. Sa pag-ayos mo ng bawat pamilya, O God, para maging masaya. Payapa sila. Salamat po. Salamat din sa pagtulong mo sa bawat bansa na maging maayos. Salamat po. Salamat. Dalangin ko ang iyong bansang pinili, ang Israel, maging payapa na po ulit, maging masaya, masagana at tagumpay na ulit ang kanilang buhay. Dalangin ko wala ng gera, O Diyos, maging tahimik na, maayos, nagkakaisa ang bawat leader ng bansa, O God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. At tutulungan, nagkakaisa ang bawat tao sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po sa lahat, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Dalangin ko rin po, Ama, na dagdagan mo po yung aming pananampalataya sa iyo, Lord. Maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po muli, Lord, sa iyong salita. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat po. Salamat. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Tinugon na niya ang ating panalangin. Salamat sa ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay na inalis para sa kaligtasan natin lahat. At salamat sa banal na Espiritu dahil gagabayan niya na tayo every minute ng ating buhay. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.